ginagawa tayong ano ngayon, pan, solar pan. Bali okay naman to, yung kanyang battery nga lang ang may problema. Ito yung kanyang battery, sobrang bilis malobat, nalolobat agad siya. Bali 6 volts na lang yung kaya niya. Hindi na siya pwede dito kasi ang pinaka maximum nito, maximum na kailangang voltahe nito is 8 to 9 volts. Kaya ang ginawa natin, nagawa tayo nito, 2S na lithium battery. Bali negative positive, tapos series connection. Ito magkasama, bali naka series. Tapos gumamit tayo ng 2S na BMS. Try lang natin kung pwede. Bali wala namang sira to. Bali palitin lang ng battery. Nag-try ako na gamitin to kasi yung 6.7 volt nito hindi niya kayang paikutin ng max. Hindi umabot sa max. Bali parang mid lang yun na abot niya, na ikot pagka tayo 6 to 7 pag ganon. Ito 3.7 dalawa siniri, bali 4 no, 3. Bali siniris natin dalawang 3.7, naging katumbas ay nasa 7 plus no. 7 point ilan ba, 3.7 plus 3.7 nasa 7.4, pero maabot ng 8 to maabot ng 8 volts. Yan, balik tayo. Bali ito ikakabit natin to. Madali lang naman gumawa nito, 2S. Pag 2S, bali may 3 siyang wiring no. Una positive dito, tapos yung negative, tapos yung sa mid nya, sa battery mid nya, yung pinakagitna 2S. Dito ito yung middle, sa middle nung dalawang siniris. Bali itong dalawang to nakaparallel, tapos siniris natin para makabuo tayo ng
8 volts. Yan. Dali, try na natin. Okay guys, gamit tayo ng double sided tape. Dito sa ilalim. Dikit natin. Pero mas maganda nito kung ano yung mga 8, mga 6, no? Mga 6 na battery para madagdagan ng AH. Tapos iinang natin. Wala yung panginang ko, kalat-kalat kasi gamit ko eh. Ano lang, mga ay wala pa pala, hindi pala nakasaksak. Mga bro, ingat-ingat lang sa pag-handle ng gantong battery kasi kahit ganyan lang kalit yan, umaapoy siya eh. Kagaya nung nangyari sa akin minsan, nagdikit lang yung positive negative, umapoy ng malakas. Kaya ingat-ingat.
Itong black natin negative, dito siya sa P minus. P minus. P negative ito. Bawal magbaliktad. Tapos ito pula dito sa P positive. Okay, try natin. Ito naman bro, nasubukan ko na kanina. Na-try ko na siyang paandarin kanina. At mga isang oras, hindi naman bumaba yung kanyang voltahe. Nasa 8 volt pa rin. Kita natin ha. Yun, konting-konti lang yung bawas. Natin. Yun, mag-8 no. Na-try ko na kanina yan ng isang oras, ganun pa rin. Medyo sa tingin ko makunat-kunat naman tong apat na to. Yung try natin no. May tornilyo. Power on. Saan power dito? Ay, ito palang gitna. Tapos turn. Ayan. Bali sa 8 volts ganyan siya kalakas, kasi yung 6 volts na to 7 parang mid lang yung pinaka na nakukuha niya, pero sa dito sa kulang-kulang 8 volts, kasi tataas pa nga yan pag kinarge 8 volts na niya yung maximum niya. Magana naman. Sa nga pala, dagdag na rin pala, gawa ng itong BMS na to, akala ko sira nung hininang ko na to, yung wirings na yan, yung tatlong dilaw, wala nalabas dito sa niya, wala siyang output. Akala ko sira, wala talaga.
Tapos nung ang ginawa ko, yun nga, hinihinan ko na tong dalawang to, saka ako chinarge. Doon lang nung hinugot ko na yung AC, yan eh, kumbaga na charge na siya ng konti, saka na nag switch yung mga MOSFET nya. Kaya bago nyo baka kasi akalain yung sira, yung pala lang siya, i-charge siya muna, may supply na papasok muna dito para mag-on yung MOSFET nya. Kasi akala ko talaga kanina sira nung na-linya ko na tong tatlong to, wala ako nasusukat na output dito, kailangan pala ma-charge muna siya, bagaman may power na 8 volt na siya, kasi bago tong mga battery to wala siya nalabas dito, kailangan niya munang may pumasok dito na charge na supply para mag-on siguro yung mga MOSFET. Ganun yung pakaintindi ko. Doon na lang, yun lang. Okay, salamat.